Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Adan! Tao ho! Adan! Nandiyan ka ba sa loob ng bahay niya? Lolo Gado, ano pong ginagawa niyo rito? Ay, salamat at nandito ka na. Kanina pa kasi ako pabalik-balik dito sa bahay mo. Kaso ang sabi ng lola mo, wala ka raw at mamimitas ka ng halamang gamot sa gubat. Opo, mamimitas nga po at gagawa ako ng mga gamot. Naubusan na kasi ako ng mga halamang gamot dahil sunod-sunod ang nagpapagamot sa akin eh. Siya nga po pala, bakit po kayo nandito? Yun nga. Pwede ba akong pumasok na muna? Siyempre naman po. Sige po, pasok po muna kayo sa loob. Maupo na po muna tayo kasi kararating ko lang din mula sa gubat. Oy, siya, sige. Hindi naman pwedeng nakatayo lang ako dahil nananakit na ang mga tuhod ko. Hayaan niyo ho, at bibigyan ko po kayo ng makabuhay. Marami akong napitas na baging nun eh. Pakuluan niyo lang po at gawing tsaa. Maraming salamat, Apo. Isa nga pala. Kaya ako nandito dahil maidudulog sana ako sa iyo. Tungkol saan naman po? Tungkol sa apo ko sana. Apo ho ninyo? Sino sa kanila? Marami-rami po kayong apo, di ba? Oo nga pala. Sige, didiretsuhin ko na nga. Ang apo kong si Rona, nagkasakit kasi siya eh. Yung apo niyong kilalang artista. Nabalitaan ko nga ho yun sa TV. Bakit po? Ipapagamot niyo ho siya sa akin? Di ba ang sabi niyo nagpapagamot na sa isang kilalang ospital? Hindi pa rin po ba siya gumagaling? Nako, hindi pa nga. Kahit ano-anong gamot ang itinuturok sa kanya. Nakakahawa na nga yung apo ko eh. Ang dating napakagandang dilag, ngayon napakapayat na at namumutla. Hindi pinapakita sa TV dahil hindi siya nagpapa-interview. Ano raw po ba yung sakit niya? Hindi nga matukoy-tukoy ng mga doktor. Parang pinag-i-eksperimentohan na nga lang yung apo ko eh. Kaya ang sabi ko sa kanya, umuwi na rito sa probinsya para naman masubukang ipagamot sa'yo. Sige ho. Wala akong problema dyan. Baka nga ho, kaya hindi matukoy ng mga doktor yung dahilan ng sakit niya dahil hindi naman po natural na sakit yung meron siya. Baka nga may gumagambala sa kanyang hindi nakikita o kaya naman baka kinukulam siya. Isa nga yan sa naiisip ko, Adan. Mabuting makita mo siya agad-agad para matukoy mo kung ano nangyari sa kaawa-awa ko. Sige ho, papuntayin niyo po siya kagad dito sa akin sa oras na makauwi siya. Sige. Uuwi na ako para matawagan ko siya. Maraming salamat, Adan, ha? Magtitiwala ako na kakayanin mong pagalingin ang apo ko. Sana nga ho kaya ko siyang pagalingin. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko naman po ang lahat na makakaya ko. Pagkatapos nilang mag-usap, kaagad nang umuwi si Lolo Gado para tawagan ng kanyang apo. Si Rona Sanchez ay isang sikat na artista ng kanyang henerasyon at apo siya ni Lolo Gado sa pangatlong anak niya. Kamakailan nga lang ay nabalita sa TV na nagkaroon ng matinding sakit si Rona Sanchez kaya hindi na ito gumagawa ng bagong proyekto. Hindi naman masyadong iniintindi ni Adan ang tungkol sa balitang yon dahil hindi naman siya mahilig manood ng TV. Isa pa, marami siyang ginagawa sa araw-araw. Kung minsan pa nga ay pinapatawag pa siya para lumaban sa mga aswang o kaya naman iba't ibang uri ng masasamang nilalang. Habang abala si Adan sa paggawa ng mga gamot, pumasok na lang bigla ang matalik niyang kaibigan sa loob ng kanyang kwarto habang bitbit ang isang bayong na mga halamang gamot. Uy, Adan, Diyos ko naman nakauwi ka na pala. Bakit hindi mo man lang ako tinawag? Ako pa talagang hindi tumawag sa iyo pagkatapos kong mamitas ng dahon ng mga halamang gamot bigla ka na lang nawala Natawagan kita. Tinatawag pa kita pero hindi na kita makita. Ay, nako. Baka yan yung jumingil ako. Naghanap pa kasi ako ng pwedeng iyan dahil yung ibang puno parang may punso
Diyos ko naman, no. O talaga, Ramil. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang iihi kung saan-saan? Paano kung makaihi ka nga ng punso? Eh di na magayang kargada mo. Bahala ka. Sa oras na mamagayan, hindi ko gagamutin yan. Ito naman, siyempre, ihi na kaya ako. Eh kung pipigilan ko yung ihi ko, baka mamaya magka-UTI pa ako. Huwag ka kasing inom ng tubig kapag alam mong malayo ka sa banyo. Ay, nako Ramil. Ilang taon na tayo magkasama. Hindi ka pa rin nagbabago. Akin na nga yung mga halamang gamot na napitas mo. Ay, eto. Wala man lang bang pasasalamat? Ha? Ay, salamat pala. Siya nga pala, ang sabi ni Lolo Gado, dadalhin daw dito yung artista niyang apo, si Rona. Rona, ano nga yun? Ala, si Rona Sanchez ba? Ah, oo. Siya nga. Eh di ba crush na crush mo yon? Oo, naku, sobra. Kapag nagpagamot sa'yo yun, magpapapirma talaga ako agad-agad. Hindi pwede. Ano? Ano ka ba naman, Adan? Minsan lang sa buhay ko nga magkaroon ng pagkakataon na makita si Rona Sanchez. Hindi mo pa ako pagbibigyan. Hindi. Dahil may sakit siya. Kailangan maging sincero tayo sa paggagamot sa kanya. Saka ka na humingi ng pirma niya kapag gumaling na siya. Ay, sa bagay, ama ka. Wala nang balita masyado tungkol sa kanya simula nung nagkasakit siya eh. Sayang. Kahit dun sa sikat niyang palabas na palagi kong sinusubaybayan, namatay bigla yung role niya eh. Ano nga pala yung sakit na meron siya? Hindi ko pa nga alam kaya sa akin nga ipapagamot. Magpapagamot ba sa akin yon kung alam na ng mga doktor kung ano yung sakit niya? Ay, oo nga pala no. Sa dami ng pera dun eh, imposibleng wala siyang perang pampagamot. Kaya ihanda mo ang sarili mo. Pigilan mo yung kilig mo sa oras na dumating siya rito ha. Pasikretong dating ni Rona Sanchez sa kanilang baryo. Madaling araw ang dating ni Rona dahil sa kailangan nga walang masyadong makakita sa kanya. Sa oras kasi na makita siya ng mga tao, bukod sa dudumugin siya, baka makarating pa sa mga paparazzi at malaman ang tunay na kalagayan nito. Panay ang hikab ni Adan at Ramil habang nagkakape. Nakatambay silang dalawa sa harap ng bahay ni Adan habang hinihintay ang pagdating ni Rona Sanchez. Ilang saglit pa, dumating na nga ang hinihintay nila. Isang mumurahing sasakyan ang pumarada sa harap ng bahay nila Adan. Kaya agad silang tumayo at iniwan ng mga tasa ng kanilang kape. Dumiretso sila sa kawayang gate at binuksan ang lock. Ay naku, nandiyan na siya. Excited na ako, tol. Ano kayong itsura niya sa personal, no? Malamang, mukhang may sakit dahil may sakit siya eh. Ay, oo nga, no? Sa bagay. Pero sigurado ako na maganda pa rin siya kahit na ganun. Ewan ko sa'yo. Manahim ka na nga dyan, Ramil. Huwasan mong kiligin ha. Oo, ano ka ba? Adan, nako, pasensya na kayo't madaling araw na. Halatang antok na kayong dalawa. Teka lang at ibababa ko na yung apo ko ha. Medyo hirap lang talaga siyang maglakad eh. Sige o, wala pong problema. Bakit ka nandito itong si Ramil? Parang mga aswang lang naman ang hinuhuli mo, di ba? Isa kang manunugis. Bakit nandito ka? Ay nako, Lolo Gado. Huwag niyo na pong itanong. Teka. Ito na nga po ko. Nahinto sila sa pag-uusap ng bumukas ang pinto at lumabas mula roon si Rona Sanchez na inaalalayan ng kanyang doktor. Ang totoo ay nainsulto si Adan sa nakita niya. Akala niya ba ay siya ang gagamot? Bakit may doktor na nakaantabay? Ipinagsawalang bahala na lang ni Adan ang doktor na kasama nito at sa halip ay si Rona ang binalingan niya ng pansin. Payat na payat nga si Rona. Namumutla ang buong katawan at may mga pasa at butlig pa. Sa unang tingin ay parang wala ng pag-asa si Rona. Pero sa paningin ni Adan na isang albularyo ay nakikita niya ang isang babaeng maraming naiinggit. Isang matibay na dahilan kung bakit humantong siya sa ganon. May mga tao bang naiinggit sa'yo, Rona? Ano? Ano ka ba naman? Sana iniisip mo ang tanong mong yan. Malamang na maraming naiinggit sa kanya
dahil isa siyang artistang maraming narating sa buhay. Pilosopo ka rin ano? Ang ibig kong sabihin ay kung may tao bang naiinggit sa kanya na alam niya. Kung naiinggit ka ba sa isang tao sasabihin mong naiinggit ka sa kanya? Uy, Adan, may tama naman siya eh. O siya, sige na. Pumasok na kayo sa loob at titingnan ko si Rona. Salamat at pinayagan mong madaling araw ako pumunta. Walang anuman. Gusto ko makatulong eh. Halika kayo. Mahamog sa labas, baka lalo kang magkasakit. Pumasok na sila sa loob ng bahay ni Adan. Pagpasok nila sa loob, naupo silang lahat sa may sala. Doon ay pinaupo ni Adan sila Rona bago siya tumungo sa kwarto niya para kumuha ng pangtawas para tawasin si Rona at malaman niya kung ano nga ba ang sakit nito. Pero habang nasa kwarto si Adan, pumasok si Ramil na may pag-aalala. Adan, tol, Oh, bakit mo sila iniwan doon? ano kasi, magpapaalam lang sana ako sa'yo na gagawan ko ng salabat si Rona. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Kasi, ang lakas ng pakiramdam ko na isang aswang ang gumagawa nito sa kanya. Ano ka mo? Eto, hawakan mo medalyon ko. Sobrang tindi ng init. Aray, oo nga no. Ang init nga. Ang ibig mong sabihin, pwedeng kinulam siya ng isang aswang? Ganon? Oo, pwedeng ganun na nga. Ay nako, kakaawa naman siya. Kung ganon, sige. Gawan mo siya ng salabat. May luyang dilaw dun sa may basket. Kumuha ka na lang Alukin mo rin ng mainom sila Lolo Gado at yung nakakairitang matandang doktor. O sige, balik ka na lang doon Oo, pabalik na ako. Gawa mo na sila ng salabat Kinuha na ni Adan ang mga kailangan niyang gamitin. Pagkatapos ay lumabas na siya mula sa kwarto at dumiretso sa sala kung saan nag-aabang ang tatlo. Sinimulan niya agad ang pagtatawas. Isinulat niya sa isang maliit na papel ang tunay na pangalan ni Rona. Pagkatapos ay hinilot-hilot niya ang ulo nito. Hinipan at bumulong sa hangin. Maya-maya pa ay lumayo na siya kay Rona at nagsindi ng kandila. Ipinatak niya ang kandila sa may tubig at unti-unti yung nagkaroon ng hugis. Nang matapos ay kinuha niya ang nabuong kandila at inangat para tingnan sa liwanag ang kandila. Ano pong nakita nyo? Isang manananggal. Manananggal? Hindi ko po maintindihan. Manananggal na naiinggit sa'yo. Sobrang tindi ng galit niya sa'yo, kaya kinukulam ka niya. Unti-unti kanyang pinapahina dahil sa sakit, pero hindi kanya papatayin. Ang balak niya kainin ka dahil iniisip niyang sa oras na makain ka niya, makukuha niya ang ganda mo. Ano raw? Ulam ng isang manananggal? Meron pala ganon, Rona. Naniniwala ka ba sa albularyong ito? Masyadong pantasya ang mga pinagsasabi niya Anong pantasyang sinasabi mo riyan? Seryoso ako. Ay ngayon, paano mo gagamutin si Rona? Yabang nitong doktor na to, no? Saan niyo ba nakuha to? Dr. Ramos, wag po muna kayo magsalita. Gusto ko pong malaman kung anong solusyon ng gagawin ni Adan. Ano pong gagawin ko ngayon? Teka lang Ramil! Ramil! Ano ba? Ang tagal mo namang maglaga ng luya dyan. Nilagang luya ang igagamot mo sa akin? Hindi nilagang luya. Salabat. Pero hindi ang gamot. Paiinumin lang kita niyan para guminhawa ang pakiramdam mo at mabawasan ang epekto ng kulam na ginagawa sa iyo ngayon. Ano bang kailangan para gumaling ako? Ang kailangan gawin ay tuntunin ang manananggal at patayin siya. Rona, naniniwala ka ba sa putyo-putyong ito? Isipin mo may mga allergies ka. Ang daming bawal sa'yo kasama ng mga spices na yan, tulad ng luya. Kaya bakit ka iinom niyan? Dr. Ramos, pakiusap. Pwede ho bang manahimik na muna kayo? Pinasama ko ho kayo sa akin para maging alalay ko rito kung sakaling hindi iepekto ang gamot ng albularyo. Hindi ho para kontrahin ang paniniwala at ang kakayahan nila. Kasi wala namang basya ng lahat ng mga sinasabi niya Kung may ganyang saradong utak na pupunta rito sa pamamahay ko, hindi kita kayang gamutin, Miss Rona.
mawalang galang na ho Pero kung gusto niyo pong gumaling sa pamamagitan ko, huwag niyo pong papasukin ng doktor na yan dito. Abat, naku Rona siguradong niloloko ka lang yan. Dok, pasensya na ho, pero pwede bang lumabas na po muna kayo? O siya, sige. Bahala ka. Walang nagawa ang doktor nang palabasin siya ni Rona sa loob ng bahay ng albularyo. Nang makalabas ito, pinagpatuloy nila ang usapan bago siya pinainom nito ng salabat. Nang makainom si Rona ng salabat, pinasuot din siya ni Adan ng luyang dilaw na ginawang kwintas. Oh, kumusta pakiramdam mo? Teka, medyo nabawasan ng pagkahapo ko. Parang guminhawa yung dibdib ko. O di ba? Tapos ang sabi ng doktor may allergy ka raw sa mga pampalasa. Paano niyo ba nalaman na may allergy ka ron? Tinis yung dugo ko para malaman ng lahat ng mga pagkain na may allergy ako. Kung ganon, mali ang test. Magpa-test ka sa ibang ospital. Baka yung doktor na yan kasabwat pa ng mga manananggal na naiinggit sa'yo. Hindi naman siguro. Mula pa noon, siya naman ang doktor ko O siya, sige. Sa ngayon, magpahinga ka na muna sa inyo. Ngayong alam na natin ang dahilan ng pagkakasakit mo, gagamutin kita. Pero hindi madaling proseso yan Kailangan natin kontrahin ang kulam ng manananggal na yon. Sige. Maraming salamat ho. Aalis na ho kami, Lolo. Salamat din sa pagtitiwala. Bukas, pupunta ako sa bahay niyo para maglagay ng mga pangontra. Matapos ng pag-uusap na yon, umalis na kagad sila Rona sa bahay ni Adan. Tahimik sina Adan at Ramil habang nagliligpit ng mga ginamit sa pagtatawas hanggang sa matapos sila at nagpasyang pag-usapan na muna ang kaso ni Rona bago sila tuluyang matulog. Alam mo ba? Nakita ko pa lang siya kanina. Kakaiba na talaga Ang lakas ng manananggal na yun. Balibasa kasi, manananggal na, mangkukulam pa. O bakit? Nadismaya ka ba? Anong nadismay yung pinagsasabi mo riyan? Kasi hindi siya ganun kaganda sa personal dahil may sakit siya. Hindi naman ako nadismaya Naawa ako. Akala ko nadismaya ka Ang taas kasi na expectation mo kanina bago sila dumating Pero tama ka. Nakakaawa siya. Tapos, yung doktor niya pa. Coops. Anong coops? Upal. Nako, sinabi mo pa pre. Grabe ang kakupalan ng hinayupak na doktor na yon. Hindi ako naniniwala sa mga doktor May sakit naman talagang kailangan ng medikal na pangangailangan ng kailangan. Pero itong kay Rona, hindi medikal lang kailangan. Kailangan niya talaga ng albularyong gaya mo. At hindi lang albularyo manunugis na rin. Kaya nga O paano yan? Papapasubo tayo ng punta sa Maynila para tugisin yung manananggal na mangkukulam na yan. Hindi na natin siya kailangan puntahan sa Maynila. Siya ang papupuntahin natin dito. Ha? Ano? Paano? Dapat, tinanong mo na rin kung saan, kailan, at bakit. Eto naman, nalito lang ako kung paano mo yung gagawin Mangkukulam siya at may kahinaan. Kapag nagsimula na ako ng ritual para puksay ng kulam na ginawa niya, ang katawan niya mismo ang sisira ng ginawa niyang ritual para kay Rona. Ano? Diyos ko naman Ramilo. Ang tagal na natin magkasama sa trabahong to. Lutang ka pa rin talaga. Sa hindi ko nga maintindihan Paliwanag mo nga, dali. O sige. Lapit ka rito at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Ipinaliwanag ni Adan ng maigi ang plano niya kay Ramil. Si Ramil naman ay panay lang ang tango habang iniintindi ang lahat ng mga sinabi ni Adan. Pagkatapos nilang mag-usap, nagpasya na silang matulog para pagandaan ang mangyayari kinabukasan. Kinabukasan nga, maaga pa lang ay nagising na sila. Habang nagkakape, nanood muna sila ng balita sa TV at nakita nila ang interview sa artistang si Maribel Alawi. Kasabayan nito ni Rona Sanchez, na ngayon ay ipapalit sa dapat na pagbibidahang teleserye nito. Oh, nagtimpla ako ng kape Gusto mo ba? Ayoko. Masakit sa dibdib yan. Anong masakit sa dibdib ang pinagsasasabi mo? Puyat tayo kagabi, no? Nagkape pa tayo. Tapos ngayon, magkakape ka na naman.
Aba, magpapalpitate na ako sa kakakape. Ikaw talaga oh. Kapag nandito ako, palagi ka nagkakape. Ganyan ka rin ba pag wala ako? Oo, sanay na ako sa kape. Ay grabe. Baka naman kape na dugo mo ah. Baka nga. Ito na yung bumubuhay sa akin eh. Kapag walang kape, wala akong kagana-gana sa buong araw. Ingat ka ah. Delikado kapalit ng paborito mong kape. At ano naman? Teka. Tingnan mo yung nasa balita oh. Si Maribel Alawi oh. Ha? Hindi ko kilala yan eh. Bagong artista ba yan? Hindi naman. Di mo lang talaga kilala. Kasabayan ni Rona yan. Ah, ganun ba? Siya pala yung papalit kay Rona? Sa ilat siya ng mukha niyang babae na yan. Parang walang gagawin maganda eh, no? Maraming tinatagong babaeng yan. Nararamdaman ko. Nararamdaman mo rin kahit nasa TV lang? Medyo. Hindi ako sigurado. Ay sus, alas siya. Sige, magkape na tayo at mag-almusal. Uling kape ko na to, promise. Matapos nilang mag-almusal, umalis na sila at dumiretso sa bahay nila Lolo Gado. Nakaabang na kagad si Lolo Gado sa labas ng bahay nila. Pabalik-balik ito na tila ba hindi mapakali. At nang makita sila nito, agad siyang tumakbo patungo sa kanila. Adan, Ramil, bakit ang tagal yung dumating? Bakit o Lolo Gado? Ano ho bang nangyari at parang natataranta kayo? Kasi tama ka talaga. Kinukulam nga ang apo ko. Nabawasan ang panghihina niya kagabi at naging masigla na siya hanggang sa nag-almusal. Pero mukhang kinontra na naman ang manananggal na sinasabi mo. Dahil nagsuka sa bigla ng dugo. Diyos ko po. Papusukin niyo kami, Lolo Gado. Oo, halina kayo. Dalian niyo. Nasaan ho ba siya? Nandito sa may kwarto niya. Tinitignan siya ng doktor niya eh. Teka. Anong ginagawa mo sa apo ko? Pinagpapahinga ko siya. Sumuka na siya ng dugo dahil sa allergic reaction ng katawan niya mula sa luyang dilaw na pinainom sa kanya ng putyo-putyong albularyo na yan. Ano? Allergic reaction ng pinagsasasabi mo dyan? Yan ang epekto ng pinainom mo sa kanya. Pinainom ko na siya ng gamot para sa allergy kaya itigil yun na yung balak niyong gawin sa kanya ha. Tumabi ka na nga muna dyan, Dok. Hindi. Pasyente ko ang balak mong patayin kaya hindi ako aalis dito. Lolo Gado, ito yata ang aswang na kumukulam sa apo mo eh. Ayaw niyo gumaling ang apo niyo eh oh. Dok, pasensya na ho kayo pero desisyon ng apo ko na magpagamot sa albularyo. Kung gusto niyong patuloy na gamutin ang apo ko, makipagtulungan ka kay Adan. Isa siyang batikan at bantog na albularyo rito. Magaling siya. Lolo, magaling ba ang tawag mo sa kanya? Pagkatapos niyang painumin ng luya ang apo mo at sumuka ng dugo. Kung science ang pagbabasihan mo, Dok, sa tingin ko, medyo tama naman ako na hindi ang luyang naging dahilan kung bakit siya sumuka ng dugo. Kagabi pa siya uminom ng luyang dilaw eh. Ang sabi ni Lolo Gado, gumaan ang pakiramdam niya sa loob ng ilang oras. Nakatulog din siya na maayos. At ngayong umaga lang siya sumuka. Pwedeng delayed ang reaction ng katawan niya. Ay nako, huwag ka na nga magpaliwanag. Pwede ho bang hayaan mo na akong tingnan si Rona? Kapag may nangyaring masama sa kanya, ikaw ang sasampa ng kaso ha. Hindi ako magpapakulong kung may mangyari nga sa kanya. Ang mabuti pa, umalis ka na dyan o ikaw ang kukulamin ko. Ano? Mangkukulam ka rin? Hindi. Pero may kilala akong mangkukulam na pwede kang kulamin kaya pwede ba? Umalis ka dyan. Mukhang natakot din naman ng doktor kaya gumilid ito at hinayaan si Adan na tingnan si Rona. Hinawakan niya ang gilid ng leeg nito para maramdaman ang pintig ng dugo nito. Agad niyang nalaman na kinokontra nga ng mangkukulam ang luyang na inom ni Rona. Kagad na kumuha si Adan ng papel kung saan isinulat niya ang orasyon doon na may nakasulat na Latin. Dinasalan niya muna yon bago inirolyo at isinuksok sa bulsa ng suot ni Rona. At ano naman yung nilalagay mo sa bulsa niya? Orasyong tagabulag. Hindi siya makikita na mangkukulam habang nasa bulsa niya yan. Kaya Lolo Gado, sabihin mong tungkol sa papel na yan mamaya kapag nagising siya. Ay, teka. Bakit mo tinataas ang damit niya? Wala akong gagawing masama sa kanya.
Hinahaplasan ko lang itong espesyal na langis ang tiyan niya para maalis yung bagong kulam na iniligay ng mangkukulam na manananggal na yun. Lolo Gado, payag ba kayo sa ginagawa nitong Dr. Kwakwak na ito sa apo ninyo? Hayaan mo siya. Oh, hayaan daw ako. Ang kulit mo kasi. Wala nang nagawa pa ang makulit na doktor nang kumuha na si Adan ng langis. Naglagay siya ng langis sa kanyang palad at ipinahid sa tiyan ni Rona. Dahan-dahan, itinulak niya pataas ang kanyang mga palad. Umangat ang likuran ni Rona sa bawat hagod ng palad niya. Habang hinaplasan ni Adan ang tiyan ng dalaga, nararamdaman niya ang kung anong itinanim ng mangkukulam sa tiyan nito na naging dahilan kung bakit sumusuka ng dugo si Rona. Sumuko na naman siya ng dugo. Itigil mo na ginagawa mong yan. Matras ka, Dok. Marami pang lalabas dyan. Ano ba ginagawa mo? Sira ulo itong taong to ah. Lolo Gado, patigilin mo na siya. Tingnan mo maigi ang sinusuka niya bago ka magreklamo dyan. May mga karayom? Ano yan? Bakit sumusuka siya ng karayom? Umalis ka dyan. Susuka siya ulit. Huli na to. Sige, Rona. Isuka mo lang. Nahihilo ko. Sige, magpahinga ka muna. Lolo Gado, lutuan mo siya ng sabon na may talbos. Palagi mo siyang pakainin ng talbos at mga pagkain na makakadagdag sa dugo niya. Bibigyan ko siya ng ferrous. Ayan, mabutit may silbi ka rin naman pala. Bigyan mo siya ng vitamins para mas madagdagan yung dugo niya. Magiging ayos na ba ang apo ko, Adan? Hindi pa. Hanggat hindi pa natin nasisira yung lugar kung saan nagtayo ng ritual yung mangkukulam, hindi pa matatapos to. Kung ganon, pupunta ba kayo sa Maynila para hanapin? Hindi. Sisirain natin gamit ang katawan mismo ng manananggal. Kung gising sana si Rona at hindi pinainom ng sleeping pills, pwede na nating simulan eh. Ganon ba? O siya, sige. Magluluto na ako ng pagkain para sa apo ko. Para pagkagising niya may makakain siya. Salamat o, Lolo Gado. Nang lumabas si Lolo Gado sa kwarto ni Rona, humila ng upuan si Adan at saka naupo roon. Habang ang doktor ay tulalang nakatingin kay Ramil na abala sa paglilinis ng mga dugong isinuka ni Rona. Mga dugo na may lamang karayom. Paano mo nagawa yon? Paano mo nalagyan ng karayom ang suka niya? Sinasabi mo dyan? Paanong lalagyan ko? Pinasok mo ba sa tiyan niya? Di tingnan mo ang tiyan niya para malaman mo. Kulit mo rin no? Hindi. Hindi ko maintindihan kung paano mo nagawa yan. Imposible. Base sa siyensya, hindi maaari yan. Baka naman kumain siya ng maraming karayom habang hindi kami nakatingin. Abay, sira ulo ka ba? Ano sabi mo? Ang sabi ko, sira ulo ka. Isipin mo nga yung mga pinagsasabi mo. Sinong tanga kakain ng karayom? Sana, ipinasuri nyo rin sa psychiatrist si Rona para malaman mo kung may problema ba siya sa utak. Ikukonsidera ko yan kapag bumalik na kami ng Maynila. Ala, ayaw talaga niya maniwala Hayaan mo siya, Ramil. To see is to believe. Ipapakita natin sa kanya kung ano ang hindi kaya ng medisinang pinag-aralan niya. Pero, alam mo, may mga sakit naman talaga na ang kailangan ay doktor na kagaya niya. Ramil, hindi ko naman sinasabi na walang kwenta ang mga doktor na ang pinag-aralan ay siyensya. Ang sinasabi ko lang, minsan, yung hindi nila kayang ipaliwanag ay dahil sa mga ganito. Mga espiritu, aswang, kulam at kung ano-ano pa. Akala ko hindi ka naniniwala sa mga doktor Diyan sa doktor ni Miss Rona, hindi ako naniniwala sa kanya. Nag-aalala lang siguro siya para sa pasyente niya. Ewan, hindi talaga kami magkakasundo Napapailing na lamang si Ramil sa isinagot sa kanya ni Adan. Ramdam niya ang pagkainis ni Adan sa doktor ni Rona. Ayaw kasi ni Adan na may nakikialam sa mga ginagawa niya o kaya naman kumukontra. Alam niya kasi ang ginagawa niya. Kapag hindi naman alam ni Adan
marunong din naman siyang makinig. Hindi nagtagal ay nagising na rin si Rona. Kinausap niya si Adan at sinabi ang mga nangyari habang tulog siya. Natuwa naman si Adan kay Rona dahil nakikinig ito sa kanya. Miss Rona, seryosong tanong to ah. May kilala ka bang may inis at galit sa'yo na aabot sa puntong kukulamin ka? Pasensya na talaga pero wala talaga akong maalalang pwedeng gumawa nito sa akin. Wala akong nakaaway eh. Maayos naman ako makitungo sa kahit na sino. Kaya hindi ko alam kung bakit nangyayari sa akin to. O sige, ganito na lang. Kung wala kang nakaaway, sino ang mga nakasalamuha mo bago ka magkasakit? Naku, marami naman ako nakakasalamuhang tao eh. Yung mukhang aswang, baka meron. Grabe ka naman. Merong mga hindi ganun kagandahan o kagwapuhan. Hindi ko masasabing mukha silang aswang. Masama ang manlait ng tao eh. Biro lang. Kahit maganda, minsan, ikinukubli pa lang totoong pagkaaswang niya. May paraan ba para matanggal ang kulam? Siyempre meron. Sa ngayon, ang nakontra pa lang natin ay ang pagdami ng sakit na inilagay niya sa'yo. Handa ka na ba na makipag-ugnayan sa katawan ng manananggal? Ano? Paano yun? Kung kaya namang kukulam na gawa ng masama ang katawan mo, makakaya rin natin kontrolin ang sa kanya sa pamamagitan ng bagay na ginamit niya. Hindi ko maintindihan. Yung mga karayom na isinuka ni Miss Rona, nasan? Eto, Diyos ko, isinuka ko yan kanina. Napakarami naman. Oo. At hindi ko alam kung ano pa mga inilagay niya sa katawan mo. Diyos ko naman, kung sino man siya, napakasama naman niya. Kaya tatanungin ulit kita, Miss Rona. Gusto mo bang makipag-ugnayan tayo sa aswang na kumulam sa'yo? Oo, gusto ko para matapos na to. O sige, kung ganon, humanda ka na. Maglalatag na ako ng ritual dito mismo sa kwarto mo. Nagsimula nga si Adan na maglagay ng mga kandila sa kwarto ni Rona. Pagkatapos ay inihanda nga ni Ramil ang mga dahon ng bayabas, libro kung saan nakasulat ang mga orasyon, holy water at langis. Nang maihanda na ang lahat, nagsindi si Adan ng insenso at nagsimulang magritual. Lumapit si Adan kay Rona. Sa kanya ito sinabuyan ng asin. Ramil, akin ang langis. eto. Miss Rona, lalapit ako sa iyo at haplasan kita nitong langis na ginagamit ko para hanapin ang kulam. Pero kanina, naglagay siya ng mga karayom sa tiyan mo eh. Titingnan ko sa ibang parte ng katawan mo. Sige, gawin mo ang lahat. Pagkatapos nito, papapasukin ko ang diwa mo sa katawan ng mangkukulam. Sisirain mo ang altar na pinagsagawaan niya ng ritual. Gawin mo kung ano man ang dapat na gawin para matapos na tong paghihirap ko. Sige. Kung ganon, lumapit ka sa akin at aalisin ko ang kulam. Lumapit nga si Rona kay Adan. Hinawakan ni Adan ang braso niya at kinapa ang kanyang balat. Unti-unti, nakukuha niya ang kung anong mga kulam na itinanim ng mangkukulam sa kanya. Mga karayom, sinulid at pako. Iyak ng iyak si Rona habang unti-unting naaalis ni Adan ang lahat ng kulam. Hindi lang sa kanyang mga braso, maging sa tiyan, likod, leeg, binti at maging sa ulo. Hanggang sa maalis na ni Adan ang lahat ng kulam sa kanya. Nagdasal ng isang orasyon si Adan bago niya tinapos ang lahat. Ramil, akin ang pinaglagaan ng halamang gamot na pinakulo ko kanina. Oh, eto. Salamat ah. Miss Rona, inumin mo ang pinaglagaang ito. Tiisin mo ang pait ng lasa ng inumin ah, para tuluyang malinis ang buong katawan mo. Ininom ni Rona ang pinakuluang mga katas ng halamang gamot. Nakakasuka man ng lasa, tiniis niya ito. Hanggang sa matapos niya itong inumin. Ngayon naman, pumikit ka at tutulungan kitang makarating sa manananggal. Oo, sige. Hahawakan ko ang ulo mo ha.
at sasabihin ko sa'yo kung ano ang kailangan mong gawin. Hinawakan ni Adan ang ulo ni Rona habang nakapikit ito. Dinasalan niya ng isang Latin na ritual si Rona. Ngayon, buksan mo ang mga mata mo, Rona. Anong nakikita mo? Isang magulong lamesa. Nakakatakot. May mga itim na kandilang nakasindi. At may manika. Sige, itumba mo yung kandila. Nahihirapan akong igalaw ang mga kamay ko. Pilitin mo. Tutulungan kita. Ang hirap eh. Kaya mo yan. Isipin mong mas malakas ka kaysa sa kanya. Heto na. Nagagalaw ko na. Sige, Rona. Huwag kang titigil. Sirain mo ang ritual na ginawa niya para hindi na niya ulit maulit pang muli. Nang imulat ni Rona ang kanyang mga mata, nakita niya mismo ang altar kung saan ginawa ang pangkukulam sa kanya. Kagaya ng utos ni Adan, pinilit niyang igalaw ang kanyang mga kamay at tinabig ang kandila. Nang tabigin niya ang kandila, kumalat ang apoy sa lamesa. Agad nagliyab yun at nataranta siya. Adan, lumiliyab ang lamesa. Ayoko na. Gusto ko na umalis. Nagagalit na siya. Idilat mo na ulit ang mga mata mo, Rona. Pero nakadilat na ang mga mata ko eh. Dumilat ka pa, Miss Rona. Pilitin mong magmulat ng mga mata. Hindi ang mga mata mo nakadilat eh. Diwa mo lang yan. Pero nahihirapan ako. Kaya mo yan. Sa wakas, Adan, tapos na ba ang lahat? Gagaling na ba ako? Naalis ko na ang kulam at nasira mo na ang altar. Sapat na yon, Miss Rona. Talaga? Magiging ayos na ako? Oo nga, gagaling ka na. Alagaan mo na lang ang sarili mo. Bibigyan kita ng anting-anting kontra kulam para madali kang gumaling. Maraming salamat, Adan. Akala ko wala na akong pag-asang gumaling eh. Nawala ang lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Lumakas ulit ako, bukod sa payat kong katawan. Dahil wala na ang nagbibigay ng sakit sa'yo. Ano bang magagawa ko para sa'yo? Para isuklian ang ginawa mong panggagamot sa akin. Hindi ako naniningil sa panggagamot ko. Pero kung talagang gusto mo, mas mabuti kung magbigay ka ng donasyon sa simbahan. Huwag mo nang idaan sa akin. Sige, kung yan ang gusto mo, pupunta ako sa simbahan. Ay, siya nga pala. Huwag ka na munang umalis dito sa baryo habang nagpapagaling ka ha. Dahil kailangan pa naming tugisin ng aswang. Ha? Paano niyo tutugisin ng aswang kung nasa Maynila siya? May dahilan kung bakit ka kinulam ng aswang na yon. At ngayong wala ng bisa ang kulam, siguradong lilipad siya patungo rito para muli kang salakayin. Pero sa pagkakataong ito, hindi na niya idadaan sa kulam. Susubukan kanyang kainin para makuha niya ang katawan mo. Diyos ko, nakakatakot naman yan. Anong gagawin ko? Hanggang kailan ako rito? Meron kasi akong tinanggap na project at sa susunod na buwan na ang simula ng shooting eh. Kaya nga, gusto ko na talagang gumaling. Mas i-priority mo ang kalusugan mo. Hindi pwedeng unahin mo yung trabaho kahit na alam mong hindi mo pa kaya. Sige, tatawagan ko na lang yung manager ko para sabihin sa kanya kung pwedeng i-postpone yung shooting. Mabuti pa nga. Teka. Ramil, kunin mo yung anting-anting na ibibigay ko sa kanya. Teka, sandali. Eto na, Adan. Tawagin mo na rin si Lolo Gado, saka yung doktor niyang makulit. Sige, Adan. Tatawagin ko na sila. Miss Rona, eto na Huwag na huwag mong aalisin sa katawan mo itong anting-anting ha, para hindi na maulit yung pangkungulam sa'yo. At saka, parati ka magdadala ng bawang dahil hindi mo alam kung kailan kanya aatakihin. Maraming salamat, Adan. Susundin ko ang lahat ng mga bilin mo sa akin. Maya-maya pa, pumasok na sina Lolo Gado at si Dr. Ramos na parehong naggulat nang makita ang masiglang mukha ni Rona. Si Dr. Ramos kagad na sinuri ang mukha at katawan ng dalaga. Sigurado ka bang wala ka nang nararamdaman? Opo, Doc. Ang tanging nararamdaman ko na lang talaga ay pagod. Siguro kung kakain ako at magpapahinga ng sapat, magiging ayos na talaga ako.
Hindi naman sa tinatakot kita. Pero sa tingin ko kailangan mo magpakuha ng ilang test sa dugo at ultrasound na rin sa tiyan para makita kung ayos ka na ba talaga. Kailangan pa ba yun? Oo naman. Kasi hindi natin alam. Baka niloloko ko lang si Miss Rona? Hindi pa rin ako naniniwala sa'yo Di wag kang maniwala. Miss Rona, mas maigi kung susundin mo na lang yung payo ng doktor mo para naman mapanatag na ang lahat. Sige, kung yan ang suggestion mo. Paano mo ba pinasusunod si Rona? Pinagayuma mo ba siya? Akalain mo. Kala ko ba hindi ka naniniwala sa kulam? Tapos sa gayuman naniniwala ka. Dok, hindi niya ako napapasunod. Kusa akong sumusunod sa kanya. Sumusunod rin naman ako sa iyo, di ba? Hindi naman matigas ang ulo ko Sa bagay, tama ka. Bukas siguro magpa-test ka na kagad para mapanatag din ako na ayos ka na talaga. Sige ho, Doc. Nung gabing yon, naglagay na ng mga pangontra sa aswang at kulam si Adan at si Ramil para protektahan si Rona. Naging maayos na rin ang tulog ni Rona. Ilang buwan na kasi siyang hindi nakakatulog na maayos. Kinabukasan nga, umalis si Rona at ang doktor nito para magpa-test kagaya ng napag-usapan. Pero ang hindi inaasahan ni Adan, hindi na ito bumalik pa. Nabalita na lang niya sa TV na gumaling na si Rona at balak nitong magsimula sa shooting ng bago nitong proyekto. Sa inis niya, pinunta niya si Lolo Gado para kausapin ito at tanungin kung bakit gano'n ang nangyari. Lolo Gado! Lolo! Pagbuksan niyo po ako ng pinto! Adan, anong ginagawa mo rito? Si Rona ho, bakit hindi na siya bumalik? May usapan pa kami na mananatili na muna siya rito dahil tutugisin pa namin yung aswang na gumawa ng kulam sa kanya. Bakit umalis siya kagad? Ayun nga, Adan. Pasensya ka na sa desisyong ginawa ng apo ko. Noong kasing nagpa-test siya at nalaman niyang magaling na siya, tumawag siya sa akin at sinabing hindi na muna siya babalik dahil kailangan niyang trabahuin yung proyekto na nabayaran na ng advance sa kanya. Diyos ko naman Matigas din pala ang ulo ng apo niyo kapag malakas na ang pangangatawan Ano? Pasensya ka na talaga, Adan. Yan niyo na. Hindi naman ako magsisisi kung sugurin siya ng aswang na may matinding galit sa kanya Hayaan mo, Adan. Tatawagan ko ang apo ko para kausapin na bumalik dito. Subukan niyo, Lo. Sabihin niyong hindi pa siya ganap na ligtas para mapilitan siyang bumalik. Hindi mahalaga ang pera sa ngayon. Katawan at kalusugan niya ang dapat iniintindi niya. Adan. Bakit ba kasi pinilit siya nung doktor na yon na bumalik sa Maynila para magpa-test? Ano ho? Sa Maynila pa sila nagpa-test? Oo. Kaya siguro parang ayaw na niyang bumalik kasi nakarating na ulit siya doon Alam mo, Lolo Gado, yung doktor ni Rona, yan talaga magpapahamak sa kanya. Pagkatapos ng usapang yon, umasa si Adan na babalik si Rona. Pero hindi nangyari yon. Lumipas ang 2 buwan at makikita na ulit sa mga interview si Rona at ang ganda na niya ulit. Gumanda na ang katawan nito at mas sumikat pa dahil sa nangyari sa kanya. Ngunit hindi pa rin maiwasan ni Adan na mag-alala dahil baka hindi magtagal muli itong balikan ng manananggal na aswang. Ay nako, Adan. Huwag mo na masyadong intindihin si Miss Rona. Sasakit lang ang ulo mo sa kakaisip sa kanya Sarili niya nga, hindi niya ka kinakawaan. Ikaw pa ba na hindi mo naman yung katawan? Hindi ko lang maiwasan na mag-alala para sa kanya. Kung mapahamak siya, konsensya ko pa rin dahil alam kong may magagawa sana ako. Siya na nagdesisyon kaya pabayaan mo na. Eto. Kape. Para naman mahimas-masang ka. Napapabayaan mo na sarili mo 2 beses na lang sa isang araw kung magkape ka. Ay nako, kaya nga nabawasan tuloy yung pagkabog ng dibdib ko. Akin na nga yan. Salamat sa pagtimpla mo sa akin Ay, siya nga pala. May aswang daw na gumagala sa kabilang baryo Nangangailangan ng tulong ko. Kung gusto mo, sumama ka sa akin para naman maibaling mo na yung isip mo sa iba.
kaysa dyan sa Miss Rona na parati mong iniisip. Malapit ko na nga isipin na may gusto ka sa kanya eh. Ikaw talaga. Hindi naman no. Nag-aalala lang ako bilang isang albularyo. Ay sus, ako pa binalaan mo noon ha. Ikaw pala mahuhulog. Uy, para tong tanga. Hindi nga. Kulit mo rin ano. Oo na, hindi na nga. Magkape na lang tayo at mag-almusal para makapaganda na sa pag-ani ng repolyo. Baka maunahan pa tayo ng mga peste. Bukod sa pagiging albularyo, may taniman si Adan at Ramil. Magkasosyo sila sa lupain na ipinamana ng lolo ni Adan. Ang mga pananim na inaani nila ay inaangkat ng mga tindera sa palengke. Kaya kahit hindi mag-albularyo si Adan, kayang-kaya niyang sustentuhan ang buhay niya. Kaya lang siya naging albularyo ay dahil ang lolo niya ay isang albularyo din at ipinasa sa kanya ang bertud na nagbibigay ng kapangyarihan sa lolo niya noon. Hindi niya naman pwedeng pabayaan ng pinamana sa kanya. Para sa kanya, isa itong malaking responsibilidad at minahal niya na rin naman ang pagiging albularyo habang tumatagal. Habang abala sa pag-aani ng repolyo, natigilan sila nang marinig ang sigaw ng kinakabahang si Lolo Gado mula sa malayo. Adan! Adan! Oh, Lolo Gado, bakit tumatakbo na naman ho kayo? Parati na lang kayo tumatakbo sa tuwing may emergency ah. Ang tanda nyo na ah, baka humapahama kayo sa kakatakbo. Nako, nakakalimutan ko parati na matanda na ako. Malakas pa kasi ang tuhod ko eh. Sa bagay, hindi ko naman ho kayo mapipigilan kung malakas ka pa eh. Teka, bakit nga po pala kayo natataranta? Heto na nga. May buntis daw na inatake ng manananggal. Diyos ko, mahabaging langit. Hindi ba't manananggal ang kumulam kay Rona? Hindi kaya yun din ang manananggal na yon. Baka sumunod rito. Lola Gado, bakit naman siya pupunta dito kung wala naman si Miss Rona? Iba ang kutob ko, Ramil. Adan, puntahan mo nga para malaman mo kung ano ang nangyayari. Sige ho, pupuntahan ho namin ni Ramil. Kakaiba rin ang kutob ko dito eh. Anong kutob mo, Adan? Pakiramdam ko, hindi si Miss Rona ang dahilan kung bakit may manananggal. O di ba? Hindi nga yun ang manananggal na kumulam kay Rona, Lolo Gado. Hindi Ramil. Baka nga yun ang manananggal pero hindi si Miss Rona ang dahilan kung bakit nandito siya. Kung ganon, sino? Baka ako. Nang mabalitaan ni Adan na may manananggal na pumatay sa isang buntis sa baryo nila, hindi siya nagdalawang isip na puntahan ito at alamin ang totoong nangyari. Hindi niya maiwasan na matakot dahil baka siya nga ang hinahanap ng manananggal sa baryo nila. Hindi naman imposible yon dahil pwedeng gusto nitong gumanti dahil nilabanan niya ito at napagaling si Rona. Pagkarating nila sa pinangyarihan, may mga pulis na kagad na nakapaligid sa bahay. At dahil kilala na siya ng mga pulis bilang batikang albularyong may kaugnayan din sa pulisya, pinapasok siya para mag-imbestiga. Naramdaman kagad ni Adan ang kaparehong aura ng manananggal na kumulam kay Rona at ang manananggal na kumain ng sanggol na nasa sinapupunan ng buntis. Siya nga ang gumawa nito. Nararamdaman mo rin ba, Adan? Itong medalyon ko kasi, nag-init eh. Parehong init na naramdaman ko nung unang beses kong makita si Miss Rona. Oo, ramdam na ramdam ko ang presensya niya. Nandito siya. Anong gagawin natin ngayon? Ano pa? Hahanapin natin kung nasaan siya. Kailangan natin siyang mapatay dahil siguradong ako ang gagantihan niya ngayon. Ang ibig bang sabihin niyan, hindi na si Rona ang target niya kundi ikaw na? Hindi ganun ang tingin kong balak niya. Mukhang ang balak niyang gawin ay patayin ako. Pagkatapos ay isusunod niya si Rona para maangkin niya na ang ganda nito. Mga inggitera talaga, mga manananggal ano? Gagawin nila talaga ang lahat, makuha lang ang gusto nila. Likas yan sa mga manananggal. Kaya nga sanggol ang kinukuha nila dahil inggit sila sa mga babaeng may maganda at masayang pamilya eh. Pero itong manananggal na to, kinaiinggitan niya si Rona dahil sa ganda niya. Minsan iniisip ko, gusto niya rin sigurong mag-artista. Manananggal na artista? Imposible naman yata yan. Hindi mo rin sure.
Kumusta na, Adan? Siya ba talaga? Opo, Lolo Gado. Tama ang hinala nyo. Mahabaging langit. Sumunod nga talaga siya rito. Kung ganon ligtas ba ang apo ko? Sa ngayon, ligtas po siya. Kaya habang nandito pa yung manananggal, kailangan natin siyang mapatay para hindi na siya makabalik pa ng Maynila. May tutulong ba ako sa inyo para mas mapabilis ang pagkakahuli sa kanya? Pwede naman ho kayong tumulong. May damit pa bang apo nyo sa bahay nyo na naiwan niya? Yung hindi pa sana nalaban ha? Ay nako, nalaban ko na ang lahat ng mga kailangan kong labhan. 2 buwan na rin ang nakalipas Pero kung amoy ang gusto mong makuha mula sa damit, meron siyang pamuyod sa buhok na naiwan sa bahay. Ayun ho, Lolo. Pwede po natin yung gamitin. Siya sige. Kukunin ko sa bahay at ibibigay ko sa iyo. Sige, Holo. Siya nga pala, Ramil. Ihanda mo na yung mga gamit mo sa paghuli ng aswang. Dahil siguradong huhulihin na natin yung lintik na manananggal na yan. Agad na kumilos sina Adan at Ramil. Nang maibigay na sa kanila ni Lolo Gado ang pamuyod ng buhok ni Rona, nagtungo na sila sa bahay nila Ramil at nagsimulang maghanda. Mga gaano karaming asin ang dadali natin? Damihan mo. Ibubuhos natin sa kalahati ng katawan niya yan. O sige, ako nang bahala sa asin. Teka, anong gusto mo? Buntot pagi o itak? Buntot pagi na lang para maabot siya habang lumilipad. Tama nga naman. Sige, buntot pagi na rin ang dadaling ko. Pero magdadala rin ako ng itak para sigurado. Diyos ko, nagtanong ka pa. Hindi ka rin naman pala mamimili. Pasensya na. Huli ko na naisip Ay, Adan, may kumakatok. Tingnan mo nga muna kasi ipapasok ko pa dito sa bag yung mga kailangan natin O sige, ako nang bahala. Oh, Lolo Gado, may nakalimutan ka ho ba? Adan, Diyos ko, Oh, bakit na naman ang apo ko, umuwi. Ano? Hindi niyo po ba siya nakausap na huwag mo nang uuwi rito? Wala pa Hindi pa nga ako nakakatawag sa kanya. Bigla na lang siyang dumating. Nasan po siya ngayon? Nasa bahay. Sino kasama niya sa bahay? Gabing-gabi na. Yung doktor niya. Naku naman, Lolo Gado. Bakit yun naman iniwan sa tangang doktor na yun yung apo ninyo? Naku, Adan. Pasensya na. Nataranta kasi ako nang bigla siyang dumating O Ramil, bilisan mo na. Kailangan na natin pumunta sa bahay nila Lolo Gado. Dahil baka mapahamak pa yung apo nito. Sige, eto na ako. Labis ang pagkataranta ni Adan nang malaman niyang dumating bigla si Rona sa kanilang baryo. Pare-pareho nilang hindi inaasahan ng nangyari kaya lahat sila ay kabado. Lakad takbo ang ginawa nila makarating lang sa bahay nila Lolo Gado. Pero nang hindi na makatiis si Adan sa labis na pag-aalala, tumakbo na talaga siya. Diyos ko, Adan, bagalan mo naman ang pagtakbo. Wag na ho kayong tumakbo, Lolo Gado. Sabi ko naman sa inyo matanda na ho kayo. Adan, ako nang bahala kay Lolo Gado. Bilisan mo ang pagpunta ron. Sige, ako nang bahala. Diyos ko, Adan, ayan na yung manananggal. Lumilipad siya patungo sa bahay nila Lolo Gado. Ano? Ay, lintik. Hindi natin siya pwedeng pabayaan na makarating doon. Labanan na natin bago pa siya makarating. Lolo Gado, mamaya ka na Mamahinga ka muna dyan. Kami na ang bahala. Ramil, akin ang asin. O ito, saluin mo. Kagad na ibinato ni Ramil ang isang plastik ng asin kay Adan. Nang masaliyo ni Adan, tumakbo siya na matulin para habulin ng manananggal. Sobrang bilis lumipad ng manananggal. Alam nito na humahabol sila, pero mabilis tumakbo si Adan. Nagawa niya itong abutan kaya nahagisan siya nito ng asin. Pagkahagis niya ng asin, kagad na bumulusok pababa ang manananggal dahil ang pakpak nito ang natamaan. Pero matibay ang manananggal. Nagawa nitong muling lumipad kahit na pasuray-suray. Aba, matindi kang manananggal ka Sige, ipaglaban mo yung pakpak mo. Etong asin, para sa'yo. Tumibig ka dyan, Adan. Ahampasin ko na siya nitong buntot pagi.
Kagad nilabas ni Ramil ang buntot pagi niya pagkatapos ay tumalon para hampasin ang manananggal. Natamaan ng manananggal sa likod nito. Agad bumulusok pababa ang manananggal at bumagsak ito sa lupa. Walang iya ka. Susubukan mo pang mag-food trip dito sa baryo namin, ha? Teka Ramil, Oh, bakit Adan? parang may mali eh. Ha? Ano pali? Hindi to tama. Hindi siyang manananggal na kailangan nating tugisin. Teka. Hindi kita maintindihan, Adan. Patay mo muna yung manananggal na yan. Nakakaalibadbad eh. Ay, sige. Sige, heto na. Galit na pinaghahampas ni Ramil ng buntot pagi ang manananggal. Pagkatapos ay pinakain niya ito ng sandamakmak na asin. Segundo lang ay bumula na ang bibig nito at umusok. Kasunod ng pag-iba-iba ng mukha nito. Hanggang sa ilang saglit pa, nagbago na ang mukha nito at bumalik sa pagiging normal na tao ang itsura niya. Pareho silang naggulat sa nakita. Ha? Adan, hindi ba ako namamalikmata? Teka, artista yun di ba? Oo, si Maribel Alawi. Oo nga, siya nga. Yan yung biglang sumikat nung nagkasakit si Rona. Hindi kaya siya yung kumulam kay Rona? Hindi Ramil, hindi siya. Malakas ang kutob ko na iba. Kung ganon, sino? Naputol ang usapan nilang dalawa nang makarinig sila ng malakas na sigaw. Boses yun ni Rona kaya mas lalo siyang nataranta. Pero bago sila umalis, muling hinampas ni Ramil ng buntot pagi ang katawan ni Maribel Alawi. At biglang naging abo ang katawan nito. Dinampot ni Ramil ang itim na bato bago sumunod kay Adan na tumatakbo na patungo sa bahay nila Lolo Gado. Pagdating nila roon, isang manananggal pa ang pilit na pumapasok sa loob ng bahay nila Lolo Gado. Sa pinto pa talaga binalak pumasok kahit tumaharang ang pakpak nito. Grabe, ngayon na ako nakakita ng aswang na tanga. Mamaya mo na punahin. Tumabi ka dyan at hahagisan ko ng asin. Hoy, manananggal! Umalis ka dyan! Hinagisan nga ni Adan ang manananggal ng asin at mukhang nataranta ito. Agad na lumipad palayo ang manananggal. Sinubukan pang habulin yun ni Ramil habang si Adan ay pumapasok sa loob ng bahay. Huwag ka matakot, Rona. Ako na ang bahala. Ano ikaw nang bala? Wala nang manananggal. Kinakalaban na ni Ramil. Ano? Anong ginagawa mo rito? Siyempre, inililigtas ang sinasabi mong ililigtas mo. Yung manananggal, patay na ba? Hindi ko alam. Pumasok ako dito para malaman kung may isa pang manananggal dito. Ay bakit? Ilan ba manananggal? Dalawa pa lang ang nakikita namin. Yung isa ay patay na, habang yung isa ay hinahabulan ni Ramil. Ay, siya nga pala, Miss Rona. May away ba kayo ni Maribel Alawi? Ano? Wala. Bakit pa biglang nabanggit si Maribel? Dahil Miss Rona, siya ang isang manananggal na napatay namin ngayon. Ano? Paano nangyari yun? Hindi namin alam. Nagulat din kami ni Ramil na siya pala yung isa sa manananggal. Hindi na nakakagulat yan. Dahil malaki ang lihim na inggit niyang si Maribel kay Rona. Paano mo naman nalaman na malaki ang lihim na inggit ni Maribel lihim nga? Ha? Halata naman eh. Kapag nagkakasalubong sila ni Rona nakikita ko ang pag-irap niya. Pero hindi ko naman inaasahan na aswang pala siya. Kailan mo nakitang umirap si Maribel? Hindi tayo magkasama kapag nagkakasalubong kami ni Maribel. Ang laking chismis niya sa ospital eh. Ganun ba? Sa bagay, pinag-uusapan nga naman ako sa loob ng ospital. Ay nako, Bakit ka napabuntong hininga? sobrang lakas pa rin kasi yung kabog ng dibdib ko dahil sa matinding takot. Akala ko kanina katapusan ko na eh. O heto, uminom ka na muna ng tubig. Ay salamat Adan ha. Ang bilis mo naman kumuha ng tubig. Habang nagpapaliwanag pa itong doktor mo, kumuha na agad ako ng tubig dahil napansin kong namumutla ka eh. Teka, iinom na muna ako ng tubig ah. Adan! Diyos ko, Adan! Oh, bakit? Hindi ko nahuli yung manananggal. Putik, sobrang bilis lumipad. Ano? Saan ba na siya lumipad kung ganun? Doon banda sa kanang bahagi ng baryo natin mula dito kina Lolo Gado. Pero huwag ka mag-alala. Malalaman natin kung sino siya sa oras na makita ko siya.
Ha? E paano? Nasugatan ko yung bandang puwet niya gamit ang nadala kong itak. Ibinato ko ba naman sa kanya eh? Sapul sa puwet. Eh, paano naman natin malalaman kung siya nga yun? Simple lang. Paupuin natin. Hindi kasi niya mapapagaling ang puwet niya gamit ang laway niya dahil hindi naman niya maabot ng dila niya yung puwet niya eh. Ayos kung ganun. Isa-isa nating hawakan ng puwet ng mga makakasalubong nating tao sa kanang bahagi ng baryo natin mula rito kina Lolo Gado. Sira ulo. Hindi ganun ang gagawin natin. Siyempre kapag may sugat ka sa puwet, ano bang magiging reaksyon ng katawan mo? Eh di, mahirap maglakad kasi masakit. Oo nga no, tama ka. Pero paano kung magtago lang siya sa bahay nila at hindi siya lalabas? May paraan dyan. Anong paraan? Survey. Ibulong mo na nga lang sa akin kung anong plano mo. Ganito. Ibinulong nga ni Ramil ang planong naisip niya kay Adan. Ayaw ni Adan na marinig yun ng doktor ni Rona dahil kakaiba na ang kutob niya rito. Para bang may itinatago ito. Ramdam niyang hindi aswang ang doktor pero ang kutob sa dibdib niya ay kakaiba. Matindi. At madalas na sigurado siya sa mga kakaibang kutob niya. Hindi pa siya kailanman nagkakamali. Bakit kailangan nyo pang ibulong? Bakit? Bawal ba? Eh, di naman. Sa paraan kasi ng ginagawa nyo parang ipinamumukha nyo sa amin na wala kayong tiwala sa amin ni Rona. Eh sino mang may sabi na wala kaming tiwala kay Miss Rona? Eh siya nga yung kailangan naming iligtas. Ang ibig mo sabihin, ako ang hindi katiwa-tiwala. Bakit? Sino ba ang dapat pagkatiwalaan dito? Ayaw ko manumbat pero sino ba sa ating dalawang nakapagpagaling kay Miss Rona? Aba, ang yabang mo pala eh. Hindi ako mayabang. Masyado ka lang nakikialam sa diskarte namin para mahuli ang manananggal. Bakit? Pinaghihinalaan mo bang kasabwat ako ng mga manananggal? Tama na yan. Pakiusap, tama na. May malaking problema tayo sa aswang pagkatapos nag-aaway pa kayo. Eh, pasensya na Miss Rona. Ito kasing doktor mo atrebido. Alam mo Miss Rona, kung ako sa'yo, huwag kang magtiwala sa doktor na to. Malaki ang tiwala ko kay Dr. Ramos. At ganun din sa'yo, Adan. Alam kong parehas niyo ako matutulungan kaya pakiusap. Huwag na kayong mag-away. Tama si Miss Rona, Adan. Ang mabuti pa, maganda na tayo sa susunod nating plano. Eh teka lang, hindi tayo aalis sa bahay ni Lolo Gado ngayong gabi. Ano? Dito tayo matutulog. Hanggat malakas pa ang puwersa ng mga nilalang sa dilim. Bukas ng umaga tayo kikilos. O siya, sige. Kung yan ang gusto mong gawin. Eh, teka lang. Susunod ko pa pala si Lolo Gado. Nung gabing yon, nanatili si Adan at Ramil sa bahay nila Lolo Gado. Pero habang natutulog ang lahat, hindi naman makatulog si Adan sa labis na pag-iisip. Tahimik siyang nakaupo sa bukas na bintana habang nakatanaw sa buwan at mga bituin. Ninanamnam ang sariwang hangin. Adan, Oh, Miss Rona, bakit hindi ka pa natutulog? hindi ako makatulog eh. Eto, nagtimpla ako ng kape. Tig-isa tayo. Ay, salamat Eh, bakit na pala gising ka pa? Tulad mo, hindi rin ako makatulog. Hindi ako mapakali. Kakaiba ang kaba ko dyan sa doktor mo. Baka mamaya, habang tulog ang lahat bigla ka na lang niya atakihin. Nako, maniwala ka sa akin. Hindi ganun si Doc. Matagal ko na siyang kilala. Kaya, imposible kung ano man yung naiisip mo ngayon sa kanya. Alam mo, Miss Rona, minsan, may mga tao sa paligid natin na inaakala natin kilala na natin ng husto. Pero madalas, sila pa pala yung magpapahamak sa atin. Talaga? Hindi ko pa kasi nararanasan yan eh. Masyado kasing mabait ang puso mo. Hindi mo nakikita ang masama kaysa sa mabuti. Ang nakikita mo lang, lahat ng tao may kabutihan. Sa bagay, tama ka. Ganyan nga nararamdaman ko palagi. Mali bang maging ganong klase ng tao? Hindi naman. Pero kadalasan ng mga taong kagaya mo, sila yung mga tao na madaling malin lang ng iba. Kaya ikaw, bawas-bawasan mo ang pagiging mabait at mapagpaniwala sa mga taong mababait sa harap mo. Sige, susundin ko ang payo mo na yan. Siya nga pala. Pati ikaw ba,
Dapat hindi ko pagkatiwalaan. Oo, maging ako. Huwag kang masyado magtiwala. Mukhang hindi ko kaya yan, Adan. Bukod kasi sa lolo Gadu ko, nakaisa-isang pamilya ko na lang dahil patay na ang nanay ko. Isa ka na ngayon sa pinagkakatiwalaan ko. Ha? Talaga? Oo, kasi hindi mo ako binigo. Alam kong ilang beses mo kung sinubukang patawagan kay lolo dahil nag-aalala ka na baka bigla akong sugurin ng aswang. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Gusto ko naman talagang sumunod sa iyo eh. Sadyang may mga bagay lang talaga na hindi ko kayang pigilan dahil masisira ang image ko. Mas mahalaga pa sa'yo ang imahe mo kaysa sa sarili mo? Siyempre, yun ang buhay ko eh. Paano kung hindi ka na mabuhay dahil sa kakauna mo sa trabaho mo? Grabe naman yung tanong mo. Hindi yung grabe, Miss Rona. Totoong pwedeng mangyari yun. Anong pipiliin mo kung ganun? Siyempre, ang buhay ko. Kapag pinili mo ang buhay mo, mas magiging ayos ang lahat. Kaya mo, sa tingin ko naman makakabalik ka na sa dating buhay mo. Dahil sa oras na matalo na namin ng manananggal, wala ka na magiging problema pa. Sana nga matapos na talaga to. May tiwala ko sa iyo. Sa inyo ni Ramil. Ililigtas niyo ako mula sa nakakatakot na manananggal na yon. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taong pagiging single, nakaramdam ulit si Adan ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi kaba dahil sa takot, kaba ito na may kasamang kilig at init ng pisngi. Alam niya kung ano ang ibig sabihin noon dahil hindi naman niya unang beses na naramdaman ang bagay na yon. Pero agad niyang pinatay ang unti-unting pagliyab ng nararamdaman niya dahil alam niyang wala siyang pag-asa kay Rona. Isa siyang artista habang hamak na albularyo lang siya na para sa marami isang peking doktor. Hinabukasan nga, kahit kulang pa sa tulog si Adan at Ramil, nagsimula na silang maglibot sa parte ng baryo kung saan lumipad ang manananggal. Sinuguro nilang kasama ni Rona si Lolo Gado sa loob ng bahay nila para maging ligtas ito. Sigurado ko bang kaya na ni Lolo Gado na bantayan si Rona? Oo, sigurado ako. Kinausap ko na siya kanina bago ako umalis eh. Ramdam kong hindi aswang si Dr. Ramos pero meron siyang ginagawang kakaiba. Iniisip mong kasabwat niya ng manananggal na mangkukulam? Oo, ganun na nga. Kagabi kasi, sa paraan kung paano siya nadulas, nahuli ko na siya. Hindi ka pa naman nagkakamali sa kutob mo. Ano kaya talaga yung tinatago ni Dr. Ramos, no? Kung ano man yon, mahuhuli rin naman natin siya eh. Sa ngayon pumunta tayo sa barangay at sabihin kay kapitan ng balak nating gawin para makahanap tayo ng palusot sa mga taong isisensus natin. Kakasensus nga lang nung nakaraang 2 buwan eh. Pero pwede naman nating ilusot. Sabihin natin na dumami na naman yung populasyon dito sa baryo natin. Gawa naman ng gawa ng bata yung mga tao dito eh. Kaya lusot tayo. Ewan ko sa mga naiisip mo, Ramil. Pero mukhang gagana naman yung naisip mo kaya sige, ipilit natin. Gagana yan. Tiwala lang kay Superman. Hindi ba Batman yon? Suwa na ako kay Batman eh. Si Superman naman. Napailing na lang si Adan sa mga kwentuhan nila ni Ramil. Pinapagaan na lang nila ang loob ng isa't isa. Kahit na ang totoo ay pareho talaga silang kabado kung papayagan ba sila ng kapitan. Pero sa kabutihang palad, pumayag ang kapitan nila. Naniniwala daw kasi ito sa mga aswang kagaya ng manananggal. Halos lahat naman sa baryo ay pinaniniwalaan siya dahil isang bantog na albularyo itong si Adan. Alam ng lahat na marami nang napatunayan si Adan kaya malaki ang tiwala nila sa kanya. Ilang bahay rin ang pinuntahan nila at in-interview. Si Adan ang nag-i-interview habang si Ramil naman ang tumitingin sa kung paano maglakad ang taong ini-interview nila. Pero sa ilang kabahayan na kanilang nalibot, wala silang napansin na taong hirap kong maglakad. Grabe ang init. Tama pa ba itong ginagawa natin, Ramil? Ano ka ba naman, Adan? Malapit na nating mahanap ang manananggal, no? Matatapos na natin ang paglilipat dito. Halos nasa dulo na nga tayo pagkatapos gusto mo pang uminto? Ewan ko,
Halika na nga, dumiretso na tayo dun sa dulong bahay. Teka, may tao pa ba dyan? Ha? Oo nga no. Lumang-luma na ang bahay ah. Parang hindi naman na yan natitiran. Pero mas mabuti siguro kung puntahan pa rin natin. Baka sakaling may tao nga. Oo, sige. Kahit mukhang walang tao ang dulong bahay na napuntahan nila, pinilit nila itong katukin. Ilang beses nilang kinatok ang bahay pero walang sumasagot, kaya naman sa huli, sinukuan na nila yon. Dismiyado silang dalawa. Wala kasi talaga silang nakitang kahina-hinalang tao. Hanggang sa makabalik sila sa bahay nila Lolo Gado. O ano? May nakilala ba kayo na pwedeng aswang? Nako, yun nga po eh, wala. Napunta nyo ba lahat ng bahay? Kahit yung mga dulo na at mga masisikip na daan. Opo, napunta na namin lahat kaya lang yung sa dulo, wala pong nagbukas. Ay, ganun ba? Saan naman kaya nagpunta yung matanda ron? Matanda ho? May nakatirang matanda sa bahay na yon? Oo, bagong salta lang yon. Mga 1.5 buwan pa lang. Ano ho? Bakit ngayon nyo na lang po sinabi sa amin? Ha? Importante ba yon? Aba, syempre po. Importante po yun. Dahil posibleng siya yung aswang. Nako, masama naman ang magbintang adan. Huwag kang ganyan. Hindi niya kami pinagbuksan eh. Malamang, naamoy niyang paparating kami. Alam niyang susugurin namin siya kung siya nga yung aswang. Bakit naman niya malalaman? Manghuhula ba siya? Ay naku naman, Lolo Gado. Ramil, tara't balikan natin yung bahay. Nagmamadaling umalis sina Adan at Ramil. Halos lumipad sila sa bilis ng pagtakbo nila. Nang makarating sila sa pinakadulong bahay kung saan ang sinasabi ni Lolo Gado, marahas silang kumatok doon. Pero kagaya kanina, hindi pa rin sila pinagbuksan. Hanggang sa... Sino kayo? Bakit nyo ginigiba ang pintuan ng bahay ko? Ay, anak ng tinapa. Hindi ako anak ng tinapa. Sino ba kayo, ha? Magandang hapon po, Lola. Mga taga dito lang din po kami sa baryo. Magsisurvey lang po kami. Census. Ay, ganun pa. Bakit naman kung makakatok kayo sa bahay ko, wagas? Para kayo mga galit na galit at may sisingilin na utang, ah. Hindi naman po. Masyado lang pong malaki ang kamao nitong kasama ko. Tingnan nyo. Kaya parang ang lakas po kung kumatok. Hindi. Kitang-kita ko parang galit na galit kayo habang pinupukpok nyo yung pintuan. Hindi nga po. Namalikmata lang ho kayo. Ay siya, sige. Ako na ang namalikmata. Kung i-interviewin nyo ako, gawin nyo na. Masungit si Lola Lourdes pero pinilit pa rin nila itong interviewin. Habang nag-i-interview si Adan, si Ramil naman ang nag-imbestiga kung may sugat nga ba si Lola Lourdes sa bandang puwetan. Maya-maya, nang matapos na sila sa pag-interview, nagpaalam na sila. Pero pinauna nilang papasukin si Lola Lourdes. Ano Ramil, ramdam mo ba kung aswang o hindi? Nag-init ba yung medalyon mo? Hindi. Kahit nga yung paglakad niya, maayos naman. Ibig sabihin, hindi pa rin siya yung aswang na hinahanap natin. Ay nako, nasa na kaya talaga yung manananggal na yon? Ano na ba yung gagawin natin ito? Pero hindi naman ibig sabihin na hindi siya iika-ika kung maglakad hindi na siya yung manananggal. Sabi mo 'di ba, hindi uminit yung medalyon mo? Hindi nga. Pero may mga aswang na may tangan na mutya para maitago yung katawan nila bilang aswang. Ay, oo nga pala no. Munti ko nang makalimutan yun ah. Kaya mabuti pa, bumalik na tayo sa bahay nila Lolo Gado. Kasi baka umulit sa pag-atake yung aswang Mabuti pa nga. Pero kailangan pa rin nating malaman kung sino yung aswang. May paraan para magawa natin yon, kahit na meron siyang mutya. Paano? Tatawasin ko ulit si Rona. Sa paraang yon, makikita kong itsura ng umaaswang sa kanya. Pero ibang gagamitin kong dasal. Isang klase ng dasal na maglalantad ng itsura niya kapag tao. Kung ano man ang plano mo, basta sabihin mo lang sa akin kung anong may tutulong ko, ha? Ano pa nga ba? Yun naman talaga dahil partners tayo
Bumalik na nga silang dalawa sa bahay nila Lolo Gado. Pero pagdating nila roon, naabutan nilang natataranta na si Lolo Gado. Ang sabi nito, mukhang kinulam na naman daw si Rona at kailangan na ni Adan na pumasok sa loob ng bahay sa lalong madaling panahon. Lolo Gado, nasaan po si Miss Rona? Nasa loob siya ng kwarto kasama ang doktor niya. Sige ho, tara na Ramil. Pagkabukas ng pintuan, oh, anong nangyari kay Miss Rona? Bigla na lang siyang nag-seizure eh. Pero napakalma ko na siya. Huwag kayong mag-alala. Tingnan ko nga siya. Padaanin mo nga ako. Ayos na nga siya. Hindi na kailangan. Kailangan nga. Bakit bang kulit mo? Ikaw ang makulit. Sinabi ko nang hayaan mo na nga siya pero ang kulit mo pa rin. Teka nga, bakit bang kulit mo? Bakit ba panay ang pigil mo sa akin? Hindi kita pinipigilan. Sinasabi ko lang sa iyo na kaya ko siyang gamutin nang hindi na kailangan ng tulong ninyo. Ramil, kapkapan mo nga siya. Ano? Bakit ako kakapkapan? Dalian mo. Baka may tinatago sa atin ng doktor na yan eh. Sige, halika Dok. Teka, walang respeto ang ginagawa nyo ah. Kung wala kang tinatago, magpakapkap ka. Wala nga ako itinatago at hindi rin ako magpapakapkap. Karapatan ko yon. Ayaw mo talaga ah. Ayoko. Wala kayong makukuha sa akin. Kung ganon, wala na akong ibang paraan pa. Mabilis na bumunot ng holy water si Adan mula sa kanyang bulsa at saka winisika ng doktor sa kanyang muka. Agad na napahiyaw si Dr. Ramos sa ginawa ni Adan. Agad na nakita ni Adan ang maitim na aura ni Dr. Ramos. Sinasabi ko na nga ba eh. Una pa lang iba na kutob ko sa iyo eh. Pero iniisip ko na baka masyado lang ako mapanghusga. Kahit kailan talaga, hindi pa ako nagkakamali sa kutob ko eh. Dahil pinapakinggan ko ang kutob ko. Magpapaliwanag ako. O bakit mo ginawa to? Bakit mo kinulam ang isang walang muwang na katulad niya? Ginawa ko lang to para protektahan ang sarili ko. Ang trabaho ko. Anong trabaho pinagsasasabi mo dyan? Si Maribel Alawi, siya ang lumapit sa akin. Gusto niyang kulamin ko si Rona. Tinakot niya ako na kung hindi ko kukulamin si Rona, papatayin niya ako. Ano ba ako, tanga? Kung tinakot ka ni Maribel, di sana siya ang kinulam mo at hindi si Rona. Wag nga ako. May iba ka pang motibo, no? Alam mo, ang dami mong satsat eh. Huwag mo na nga lang alamin kung anong motibo ko. Ayaw ko ng away, pero pinipilit mo ako. Hindi na nakakibo pa si Adan nang magsimulang magbigkas ng mga salita ang doktor. Alam ni Adan na itim na dasal ang mga yon, kaya agad siyang bumigkas din ng mga salitang pangontra sa ginagawang panlaban ni Dr. Ramos. Alam ni Adan na hindi siya kaya ni Dr. Ramos sa pisikal na labanan, kaya niya ito ginagawa. Kaya, ang dami mong sinasabi. Ayaw ko ng ganitong laban. Ang gusto ko, tapos na kagad. Adan, nakahanda na ako ah. Walang nagawa si Dr. Ramos nang sabuyan siya ni Adan ng asin. Kasunod noon ay sinipa niya si Dr. Ramos pero hindi ito tumama. Sa halip ay natumba siya habang si Dr. Ramos ay binalak na tumakbo. Uy, saan ka pupunta? Habulin mo, Ramil! Dali! Mabilis na tumalon si Ramil at sinipa si Dr. Ramos sa likod. Dahil sa pagkakasipa niya, nadapa si Dr. Ramos habang si Adan naman ay sumusunod para tulungan si Ramil. Dinambahan ni Adan si Dr. Ramos kaya wala na itong kawala pa. Si Lolo Gado naman, gulat na gulat sa mga pangyayari. Nakatayo lang siya sa may tabi ng lamesa habang nakatingin sa kanila. Lintik ka! Tatakasan mo pa kami ha? Ramil, kumuha ka ng tali! Oo, eto na. Baka buwisit kayo. Bitiwan niyo ako. Wala akong kasalanan. May kriminal bang umamin sa kasalanan niya? Bitiwan niyo ako. Mga buwisit kayo. Tulungan mo ako, Ramil. Ikaw magtali sa paa at ako naman ang magtatali sa binti niya. Sige, pero anong gagawin natin sa kanya? Di ba dapat patayin na natin ang lintik na mangkukulam na to? Hindi pa natin siya pwedeng patayin dahil kailangan pa nating alamin kung sino ang manananggal na kasabwat niya. Ay, oo nga pala. Ang ibig ko sabihin magkaiba pala ang manananggal at mangkukulam. Akala ko itong si Doc na ang manananggal eh. Birang maging manananggal ang isang lalaki.
Hindi manananggal itong doktor na to. May tinutulungan siyang manananggal. Si Maribel nga ang manananggal. Hindi lang si Maribel ang manananggal. Napatay na namin siya. May isa pang manananggal at ang manananggal na yon ay may kaugnayan sa'yo. Kaya sabihin mo na. Dahil kung hindi mo sasabihin kagad, mararanasan mo ang pinakamasakit na paghihirap na mararanasan mo. Kahit ano pang gawin mo sa akin, kahit patayin niyo pa ako, wala kayong makukuha kahit ano, dahil si Maribel nga ang manananggal. Sige na, magday lang ka pa dyan. Ramil, tara na. Tulungan mo akong buhatin siya para iupo sa upuan. Itinali nila si Dr. Ramos sa upuan. Habang nakatali siya roon, si Lolo Gado ang nagbabantay sa kanya na may hawak na itak at holy water. Dahil kailangan pang tingnan ni Adan si Rona na ngayon ay kasalukuyang walang malay. Nang kapay niya ang pulso nito, naramdaman kagad ni Adan na muli itong kinulam. Ay nako, malakas talaga ang tama ng doktor na yon. Ano ba ang trip niya? At si Miss Rona ang ginagawa niya na masama? Sa oras na magising si Miss Rona, baka may alam siyang dahilan kung bakit to ginagawa sa kanya ni Doc. Naku, sana nga. Pero alam mo, kahit ano naman ang dahilan, wala na tayong dapat pakialam dun eh. Kasi kahit may masama mang nagawa si Miss Rona sa kanya o sa kanila, mali talagang nangkulam siya. Tama ka naman dyan, Adan. Paano yan? Aalisin mo ulit ang kulam kay Miss Rona. Ano pa nga ba? Kailangan kong gawin para magising siya. Sa ulo niya itinanim yung kulam eh. Grabe, napakawalang yan naman ng Doc na yon. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako kumuha ng ginagamit ko rin sa bag ko na pangontra sa kulam. Ay, oo nga pala, para masimula mo na kaagad. Hindi ako mapapakali hanggat hindi pa natin natatapos ang laban na to, Ramil. Kailangan mapatay na natin sila pareho. Gusto ko nang matapos ang paghihirap ni Miss Rona. Wow, paghihirap ni Miss Rona o ang paghihirap mo? Paghihirap nga niya. Kasi, tingnan mo nga siya oh. Napaka-inosente niya. Tapos, ganito ang ginagawa sa kanya ng mga walang hiya. At paano mo naman nasabi na inosente nga si Miss Rona? Paano kung may ginawa talaga siyang masama kaya gumaganti itong sila Dr. Ramos? Naniniwala ako na walang ginawa si Miss Rona. Sadyang inggit lang ang mga yan sa kanya. Naku, ikaw na nga bahala kung yan ang gusto mong paniwalaan. Basta ako, gusto ko pa rin paniwalaan na kahit papano baka may nagawa nga siyang masama. Nako. Ang mabuti pa gamutin na natin si Miss Rona. Ginamot nga ni Adan si Rona. Inalis niya ang kulam na muling itinanim ni Dr. Ramos sa kanya. Nalaman din ni Adan na sinabutahin ng doktor ang mga pangontrang ibinigay niya sa dalaga. Malalaking karayom ang nakuha ni Adan sa ulo ni Rona. Hanggang sa maubos yun. Kagad niyang nilagyan ng panibagong anting-anting si Rona para hindi na muling makulam pa. Ngunit nang matapos na sila sa panggagamot kay Rona, nagulat na lang sila nang biglang sumigaw si Lolo Gado. Giglaget! Ramil, tinan mo nga kung anong nangyari kay Lolo Gado. Sige, teka. Naku po, lagot ako nito kay Adan. Bakit kasi ganito? Bakit nakatulog ako? Lolo Gado, anong nangyari sa inyo? Kasi Oh, nasaan ho yung doktor? nakatulog ako tapos wala na siya nung magising ako. Hala, naku po. Adan! Lumabas ka dyan! Nakatakas daw si Dr. Ramos! Ha? Ano? Diyos ko naman, Lolo Gado, oh. Pasensya na talaga, Adan. Hindi ko sinasadya nangyari. Pasensya na talaga. Ano pa nga ho ba? Hayaan nyo na't nangyari na eh. Masyado ko yatang minalit yung mangkukulam na yun. Alam kong matanda na kayo pero pinabantay ko pa ho sa inyo. Naku, Adan. Pasensya ka na talaga kung ganito ako na medyo may pagkatanga-tanga na. Dala lang ho ng katandaan yan. Huwag po kayo mag-alala. Ako pong bahala. Mapapatay natin ang manananggal at ang mangkukulam na yan. Teka, Adan. Teka lang ha. Naririnig mo ba yun? Ang alin? May papalipit na pagaspas ng pakpak at isang sigaw. May sumisigaw sa labas pero hindi humihingi ng tulong eh. Tara, magmadali ka. Kumuha ka ng panlaban natin sa manananggal. Nandiyan na siya.
Kagad na kumuha ng mga gamit panlaban sina Adan at Ramil. Bitbit ang buntot pagi, tumakbo agad si Ramil sa labas. May mga isinabit din siyang mga nakasupot na asin na may mga bawang. Habang si Adan naman, ang dala niya ay 2 itak at holy water sa kanyang bulsa. Parang action star na tumatakbo si Ramil sa labas at tinampas pa sa sahig ang buntot pagi na animoy latigo. Nung lumabas sila, narinig nila ang usapan ng aswang at ng mangkukulam. Bagay na hindi nila inaasahan. Ane, pakiusap umalis na tayo. Malakas ang albularyong yon. Hindi natin siya kakayanin. Kailangan kong bumata. Kapag nakain ko na si Rona, gaganda na ako ulit. Manunumbalik ng sigla at kagandahan ko. Matutupad na rin ang pangarap kong maging artista. Hane, pakiusap. Ibang artista na lang ang kainin mo, wag na siya. Malakas na albularyo ang kakalabanin natin kapag siya ang pinili mo. Wala akong pakialam. Kaya ko siyang patayin. Bakit ba kasi pinipigilan mo ako sa mga gusto kong gawin? Kung hinayaan mo na lang sana akong kainin siya noon sa ospital. Hindi ka pwedeng kumain ng tao sa ospital. Maraming nakabantay ron. Wala kang lusot. Kaya nga tayo gumawa ng paraan, di ba? Pero hindi mo napigilan si Rona na maghanap ng isang albularyo. Ang tanga-tanga mo. Sobrang tanga. Bakit ba ikaw ang inasawa ko? Hane naman. Pakiusap at bumalik na tayo bago pa tayo mahuli ng albularyo. Huwag na kayong bumalik pa, Dr. Ramos. Tapusin na natin ang kahibangan ng asawa mong yan. Hane, yan na nga ba sinasabi ko? Bumalik na tayo, bilis. Tulungan mo ako lumipad. Umalis na tayo. Hindi. Wala nga alis. Makikipaglaban ako sa albularyong ito at tatapusin ko ang buhay niya. Makamit ko lang ang inaasam kong ganda at karangyaan. Diyos ko, sino ba kasing nagsabi sa'yo na gaganda ka pa kapag nakain mo si Rona? Hindi ka nagaganda. Magiging matandang huklubang ka na habang buhay. Akala mo lang yon. Nangako sa akin ng bangkilan na kaibigan ko. Sa oras na kumain ako ng magandang babae, babalik din ang ganda ko. Ututo ka pala eh. Ramil, ano pang hinihintay mo? Tapusin na natin ang kahibangan ng manananggal na ito. Siyempre naman, Adan. Etong nababagay sa yung manananggal ka. Isang marahas na hampas ng buntot pagi ang natamo ng manananggal. Natamaan siya pero matibay pa rin itong nakalayo. At mayabang na inihampas ang kanyang mga pakpak. Sa lakas ng paghampas nito, tumalsik palayo sina Adan at Ramil. Nakita mo ba yon, Hande? Mahina ang mga taong yan. Ang mabuti pa, tulungan mo na akong iligpit ang mga yan para matapos na ang balakid sa akin. Ay nako, sige na nga. Ano pa nga ba magagawa ko nandito na tayo. Dumampot na malaking bato si Dr. Ramos para ihagis yon kay Ramil. Natamaan naman si Ramil sa binti kaya napahiyaw siya sa matinding sakit. Rico, visit kang mangkukulam ka. Ikaw ang uunahin ko dahil wala ka namang kwenta. Anong sinasabi mong wala akong kwenta? Mas may kwenta ako kaysa sa'yo, no? Hinagisan ni Ramil ng isang supot ng asin si Dr. Ramos. Napatras siya pero nagbigkas siya ng mga salitang pwedeng gamitin laban kay Ramil pero tanga siya para gawin yon nang hindi nag-iisip. May pangotra sila sa pareho. Tanga! Kaya nga saktan mo na lang ng pisikal. Bagay nga talaga kayong dalawa. Mag-asawa kayong mga tanga. Hindi kami mga tanga, ano? Huwag ka na magpalusot. Kasasabi mo nga lang eh. Walang babala. Kagad na tumayo si Adan at inihagis ang itak sa manananggal. At dahil hindi nito inaasahan ng pag-atake, hindi nito nagawang umiwas. Natamaan siya sa pakpak. Dumaus-us ang itak at nahiwa ang pakpak niya. Aray ka! Ang pakpak ka! Hindi lang yan ang dapat mong mata mo. Dapat mamatay ka na. Sigurado kung marami ka nang napatay dahil sa tindi ng ambisyon mo. Ambisyosang manananggal! At sa tingin mo, hahayaan ko lang na mabuhay ka pa pagkatapos mong sirain ang pakpak ko? Pwes, mamamatay ka na ngayong gabi. Hindi ako, kundi ikaw! Sabay silang sumugod sa isa't isa. Habang hawak pa ni Adan ng isa pang itak, sumugod siya. Ang manananggal naman, kahit susuray-suray na ang paglipad, kinakaya pa.
Sa kabila na matinding bakbakan ng albularyo at manananggal, saka ng manunugis at mangkukulam, pumuslit si Lolo Gado na tumakas mula sa loob ng bahay nila. Pirming inilakpan niya ang pinto bago tumakbong tumakas bitbit ang isang plastik na asin. Wala akong silbi kapag hindi ko ginawa. Kailangan magkaroon ako ng silbi para naman makalimutan nila Adan ang katangahang pinamalas ka. Hinanap ni Lolo Gado ang kaputol ng katawan ng manananggal. Kahit medyo malabo na ang kanyang mga mata, pinilit niya itong hagilapin. Ang sabi sa kanya ng lola niya, ang mga manananggal daw ay nagtatago ng kalahati ng kanilang katawan sa mga tagong lugar. Kaya naisip niyang baka nasa maliit na kuweba sa dulong parte ng kanilang baryo itinago yung kalahating katawan. Tama nga ako. Ha! Jackpot ito! Siguradong hindi na magagalit si Adan sa akin. Pupurihin niya pa ako. Lintik kang manananggal ka. Ambisyosa ka ha! Hetong saya! Binutas ni Lolo Gado ang plastik ng asin at ibinuhos paikot ang asin sa kalahating katawan. Hindi lang yon, dinagdagan niya pa ng bawang at dinuraan niya pa. Pweh! Mamamatay ka ngayong gabi! Samantala, habang patuloy na naglalaban ang apat, biglang napahinto ang manananggal sa paglaban kay Adan. Halata ang takot sa kanyang muka. Sandali lang, Hane! Hane, umalis na tayo! Ano ka mo, Hane? Nararamdaman ko, ang kalahati ng katawan ko, may nakikialam. Ano? Bilisan na natin! Bumalik na tayo! Bilis! Teka, Ramil! Tumataka sila! Abulin natin! Bilisan mo, Hane! Bilisan mo! Hoy! Anong ginagawa nyo? Akala ko ba matatapang kayo? Kahit nasusuray-suray na ang manananggal sa paglipat, pinipilit pa rin niya habang si Dr. Ramos naman ay sugatan. Nang mapansin ni Adan ang nangyayari, doon na siya tumigil sa pagtakbo para habulin sila. Oh, Adan! Anong nangyari? Huminto ka sa pagtakbo. Hayaan mo na sila. Mukhang hindi na magtatagal pa yung manananggal na yan. Ha? Bakit naman? Nakakalipad pa siya at may lakas. Siguradong mabubuhay pa yan. Hindi na. Dahil mukhang may sumabotay na sa kalahati ng katawan niya eh. Ha? Ay, oo nga no. Pero sa tingin ko, dapat pa rin natin silang sundan para naman makita natin kung ano yung mangyayari sa kanila. Kung sa bagay, halika, sundan natin. Kailangan ko ring alisin ang itim na kapangyarihan ng mangkukulam na yon para hindi na siya makagawa pa ng kulam sa iba. Ay, sa wakas, matatapos na rin ang laban na ito. Ito na yata ang pinakamatagal na laban na naranasan ko bilang isang manunugis eh. Ay nako, sinabi mo pa. Hindi ko nga akalain na may mga artista palang aswang. Adan! Ramil! Oh, Lolo Gado, anong ginagawa niyo rito? Tinulungan ko kayo. Nakita kong tumatakbo yung manananggal at doktor eh. Yung manananggal at doktor? Tumatakbo? Ah, putol na kasi yung pakpak nung manananggal kaya hindi na nakalipad. Ay siya nga pala, tapos na ang problema. Mamamatay na yung manananggal. Mapasikat na yung araw eh. Ibig niyo bang sabihin, kayo ang sumabutay sa kaputol na katawan ng manananggal? Oh, di ba ang galing ka? Ang galing niyo nga po, Lo. Hindi namin napansin na pumuslit kayo eh. Ang lupit niyo po. Oo nga. O siya sige, tapusin nyo na yan at pabalikan ko na ang apo ko. Sige po, Lo. Kami na pong bahala dito. Tuwang-tuwa si Adan at Ramil sa ginawa ni Lolo Gado. Hindi nila akalain na magaling pala itong maghanap ng nakatagong kalahating katawan ng manananggal. Maya-maya pa, narating nila ang dulong parte ng baryo kung saan naroon ang isang maliit na kuweba at ang bahay noong bagong saltang si Lola Lourdes. Kaya pala pamilyar ang boses ng aswang eh. Siya pala, iba kasi ang itsura eh. At kaya pala mayabang siyang maglakad kaninang umaga na parang hindi masakit ang puwet niya dahil naabiso na siya ni Dr. Ramos. Nagpanggap lang siyang maayos ang lakad niya. Oo nga. Maya-maya, may narinig silang umiiyak. Teka, sila na yata yun. Ang katawan ko! Ang katawan ko!
Paano pa ako makakabalik dito? Huwag kang mag-alala, asawa ko. Hahanap ako ng bagong katawan. Yung kay Maribel, baka mahanap pa natin. Baka buhay pa yon. Patay na si Maribel. Paano mabubuhay pa ang kalahati ng katawan niya? Siraulo ka, Hane. Pasensya ka na, hindi ko naibigay ang pangako ko sa iyo, Hane. Buwisit ka. Ang dami mong pangako sa akin na lahat ay napako. Hane, tandaan mo, mahal na mahal kita. Sige lang, tapusin niyo na yung love story ng manananggal at mangkukulam. Kasalanan mo lahat ng ito. Dapat sa'yo patayin. O edi sige, patayin mo. Walang iya kang albularyo ka. Sumugod ang manananggal sa kanya. Pero paglabas niya sa kuweba, mabilis na sumikat ang araw at unti-unti siyang nasunog. Napatakbo naman kaagad si Dr. Ramos patungo sa asawa niyang naging abo na. Hane! Hane! Hindi! Hane! Tapos na ang buhay ng asawa mong manananggal. Ngayon, ikaw naman ang dapat naming tapusin. Sige, patayin niyo na ako. Dahil wala na rin namang silbi ang buhay ko. Wala nang silbi ang buhay ko kapag wala nang asawa ko. Ha? Sino may sabi na papatayin kita? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ako papatayin? Hindi ako pumapatay ng tao, no? Tao ka pa rin naman. Pero hindi ka na pwedeng mangulam ulit. Huwag! Maawa ka! Itong kapangyarihan ko na lang ang meron ako. Huwag mong alisin sa akin to! Wala nang nagawa si Dr. Ramos nang hawakan na ni Adan ang ulo niya para alisin ang itim na mahikang meron siya. Nang sabihin ni Adan kanina na papatayin niya si Dr. Ramos, hindi yun totoo. Ang mga mangkukulam ay mga tao rin naman. Mga taong gumagamit ng itim na mahika. At ang pinakakinatatakutan nila sa lahat ay ang mawala ng kapangyarihan. Dahil yun lang naman ang maiyayabang nila. Simula nung araw na yon, naging maayos na ang lahat kay Rona. Bumalik na siya sa pagiging maganda, mabait at kinikilalang artista. Napapanood na nila ito ng regular sa teleserye niya. Buong akala ni Adan, hindi na muling babalik pa si Rona sa baryo nila matapos ang nangyari. Pero nabigla sila ng isang araw, kumatok na lang ito bigla sa kanyang bahay. Oh, Miss Rona, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't nasa Maynila ka? Ano kasi nabalita mo na ba yung bagong pelikula ko? Oo naman. Palagi ako nakasubaybay sa mga teleserye o pelikula mo. Naku, salamat siya nga pala. Napanood mo na ba yung pelikula ko sa sine? Ha? Bakit mo naman natanong? Wala naman. Kung hindi mo pa napapanood, gusto mo bang panoorin natin ng sabay? Yun kung hindi mo pa napapanood. Hindi pa napapanood ni Adan yon. Uy, ano ba naman Ramil? Nakakahiya. Oh, ayun naman pala Hindi mo pa napapanood kaya tara na, panoorin natin. Sige na nga. Kailan ba? Mamayang gabi. May nabili na akong ticket kaya huwag mo nang alalahanin yon. Ganun ba? O di sige. Pero hindi ka ba makikita ng mga tao kung sakali? Hindi naman. Gabi naman at saka sa isang private na sine tayo pupunta. Ha? May private na sine ba rito malapit sa atin? Oo, meron. Ako bahala. O di sige. Mamaya, makita tayo Susunduin kita sa bahay nyo. Anong oras ba? Mga 7:00. O sige, makita tayo mamaya. Aasahan kita Oo, makakarating ako. Sobrang excited ni Adan nang bigla lamang dumating si Rona sa kanilang baryo at niyaya pa siyang manood ng sine. Parang date na nga yun. Pero ang ikinag-guilty lang niya ay ang katotohanan na sinabi ni Ramil. Habang nagbibi siya para sa pagpunta nila sa bahay nila Rona, nakabantay naman si Ramil sa may gilid ng pintuan ng kwarto niya. Ikaw naman kasi Ramil Bakit ba sinabi mo sa kanya na hindi ko pa napapanood? Nakonsensya tuloy ako. Tayo nga yung unang nanood nun sa asin yan, pagkatapos sasabihin mong hindi natin napanood.
Ano ka ba naman? Ang tawag doon, strategy. Kung sinabi ko bang nakapanood ka na, yayayain ka pa ba niyang manood? Hindi na, di ba? Oo nga, pero sana naging tapat na lang tayo para hindi ko ikinakapraning. Bakit ka ba kasi napapraning? Dahil ba sa pagsisinungaling natin? O dahil sa kinakabahan ka na kayong dalawa lang nasa loob ng sinian? Kinakabahan ka ba na baka bigla kang mapaamin, ha? Ay nako Ramil, huwag mo nang dagdagan pa yung kabang nararamdaman ko. Huwag ka nga masyadong kabahan. Kayang-kaya mo yan. Alam kong torpe ka. Pero kung hindi mo pa aaminin ang nararamdaman mo ngayon, baka magbago pa ang isip niya at maghanap na siya ng artistang gaya niya. Sige ka. Kung makapagsabi ka naman ng ganyan, parang may pag-asa naman ako. Meron naman talaga eh. Ano ka mo? Wala. Ang sabi ko, ang pogi mo dyan sa suot mo. Pabango, gusto mo? O sige, pahingi ako niyan. Bigyan mo ako ha. Alam ko namang bagong bili ang pabango mo eh. Bulaklak, meron ka na. Naku, yun lang ang wala pa. Paano ba to? Mag-aalas 5 na. Kailangan ko nang pumunta sa bahay nila kasi babiyahe pa kami papuntang bayan eh. Pa naman to? Bakit kasi biglaan eh? Ang mabuti pa, marami namang dahon ng bayabas dyan at saka sampagita. Baka gusto mong gawan kita ng mabilisang flower arrangement. Ano ka mo? Flower arrangement? Magilera lang ng asin ang kaya mo, uy. Nako, baka mamangha ka pag nakita mo yung galing kong gumawa ng bulaklak. O sige nga, pakitaan mo nga ako. Gumawa nga si Ramil ng flower arrangement ng sampagita at bayabas. Ginamitan niya pa ito ng gumamela at kung ano-ano pang halamang gamot na nasa bakuran nila Adan. Pero kahit na ganon, naging maganda ang kinalabasan ng bulaklak. Dumating si Adan sa bahay nila Lolo Gado na hawak ang mga bulaklak at halamang gamot. Oh, Adan, base na base ka yata ah. Anong sadya mo rito? Si Rona po. Si Rona? Ay, nasa kwarto niya. Bakit? Saka, ano yung hawak mo? Namitas ka ba ng mga halamang gamot sa bukid? Bakit ganyan pa kagara ang suot mo namitas ka lang naman? Ano kasi Lolo Gado? Ano po kasi? May date kasi kami ni Adan. Ano ba yan? Bakit naman ang dami mong tanong kay Adan? Ano ka mo? Date? Oo, kaya nga kita niyaya eh. Ha? Para sa akin ba itong mga halamang gamot? Uy, salamat ah. Pwede itong gawing tsaa? Kahihiyan man para kay Adan ang unang beses na nabigyan niya ng bulaklak ang naging asawa niya. Para kay Rona ay napaka-sweet nun. Dahil torpe at walang bilib sa sarili si Adan, si Rona pa ang nanligaw sa kanya. Tinukso pa nga ni Ramil si Adan dahil sa tindi ng pagkatorpe niya. Pero sa kabilang banda, para kay Adan ay hindi naman siya torpe. Sadyang pakiramdam lang talaga niya ay hindi sila nababagay para sa isa't isa. Si Rona kasi ay isang artista habang siya ay isang hamak na albularyo lamang. Pero sa kabila ng estado nila sa buhay, hindi naiwasan ni Rona ang magkagusto sa kanya. Ilang taon na rin ang nakalipas, sa ngayon ay tahimik na lang na naninirahan si Rona kasama si Adan sa kanilang baryo. Malayo sa buhay niya bilang artista, masaya pa rin si Rona sa piling ng mahal niyang si Adan na nagligtas sa kanyang buhay. Wakas,